may nagbaril na po. Yung pala, nandoon na yung mga MNLF sa labas. Kala namin yon putukan, kahit saglit lang. Yung mga kapitbahay namin, dito lang tayo, wag tayo lumabas. Bigla kaming hinarang ng mga rebelde. Pumasok po ang MNLF. Sinabi sa amin, i-invite na lang ko kayo lahat para safety ninyo. Sumama na lang po kayo sa amin sa simbahan ninyo. Kala namin makalabas na kami. Nagsabi pa nga kami, thank you. Yung pala hostage na kami. Ako po ay si Teodora Romero, 66 years old po. Ako po si Jose Y. Balaro Jr., 20 years old, isang estudyante na ngayon huminto na dahil sa epekto ng gera. Ko si Maribel Ramos, nakatira sa Lustre, Zamboanga City. 43 years old, housewife. Ako po si Carlos Baricual Jr., isang electrician. Ang edad ko po ay 58. Ako si Monica Ramos Limen, isang photographer at saka 52 years old. Naging 107 na po kami. Nag-iyak ng iyak ng anak ko. Kay gutom na siguro, wala kaming gatas, ma'am, walang pagkain. Ang sagot sa amin, pareho lang tayo nagugutom. Kami nga kahapon pa kami nagigera, hindi pa kami rin kumain hanggang ngayon. Nagpresenta kami dalawa na kami na lang magluto at yung bayaw ko. Kasi hindi kami magluto doon, ma'am, babarilin daw kami. Andoon yung mga baril nila. Ang sabi pa, kung magtakas daw kami, babarilin daw nila namin. Nakaalis ako kasi inutosan ako na dalhin yung isang tao papuntang ospital. Hindi na ako bumalik dito sa loob. Dumaan ng 2 araw, nasanay na ako. Tumatawa na lang kahit walang nakakatawa. Sabi ng asawa ko, yung anak mo nasaan? Ang sabi ko, iniwang ko yung anak natin. Kasi hiwalay kami. Ginamit kaming human shield kasi yung Friday the 13, nagmarcha kami sa daanan. Tinatalian po kami. Tsaka yung anak ko na maliit. Sumisigaw kami ng ceasefire. Hindi kami naging tao sa loob ng gera. Para kami mga pader na pilit pinapanangga. Habang nakatayo ako, takot, dala-dala yung anak ko maliit. Inano ko para hindi siya matamaan ng bala. Tumama sa ulo ko, nakulaps ang anak ko, lalaki. Tapos hapon, tumama sa noo niya. Kinatalian na naman kami ulit. Tapos natulog kami doon sa gitnang daanan. Mga midnight na yun. Karga-karga ko talaga yung anak ko isang gabi. Hindi ako nakatulog isang araw. Nag-guilty ako dahil nakita ko yung anak ko nakapasakit. Sinisigaw, ceasefire, ceasefire. Ay, wala akong nagawa. Hanggang dasal na lang ang dinasal kami magpamilya. Sabi yung MNLF, ate, bigay mo sa akin yung anak mo. Sabi ko, wag. Kasi natakot ako yung kunin nila. Baka itakbo nila yung anak ko. Nagsabi yung mga estudyante rin, anti-anti namatay ang anak mo. Kaya natahimik na lang ako, umiyak na lang ako. Nakolaps na ako, ma'am. Kinuha na nila yung anak ko, yung asawa ko. Tapos pagbalik nila yung asawa ko doon sa akin, may tama na siya sa lieg. Saka yung anak ko may dugo na. May shrapnel yung natama dito sa niya, sa tenga at saka dito. Yung 3 tangke, tapos surrounded na kami. MNLF man or mga hostages, surrounded na kami. Wala na kami magawa. Yun, nagpaputok na naman. Yun, nakadapa na kami lahat. Tapos doon, natamaan na yung dalaga ko dito. Ang anak ko lalaki dito din. Marami nang tinamaan. May bata na namatay. Sigurado, kung pulbos yung MNLF, pulbos din kami. Papatayin ng mga militaryo yung MNLF, papatayin din kami ng MNLF. Pinakamagandang gawin, pahabain yung gera, pahabain din yung buhay ng mga hostages. So, nung nagtanong kung sinong may alam ng ruta dito, yung ikot-ikot, naisip ko mag-guide sa kanila, nag-volunteer na ako para tumulong sa kanila. Hindi naman sila nag-ano sa amin. Mabait man ang pag-ano nila, pinakain kami. Hindi ako galit sa MNLF, hindi naman kami sinasaktan. Para tinuring nila akong parang kapatid na nila. Lalo na yung 4 na MNLF na naging kaibigan ko. Yung plano namin, grupo-grupo namin, magtakas na kami. Iba-iba yung estilo na ginawa namin para makatakas. Si Jojo po nag-guide sa amin para makalabas na kami. Malapit na kami sa exit point namin. Wala kaming kaalam-alam kung MNLF ba to, nasarapan namin o military ba. Sumigaw kami, hostages, civilian kami. Sumagot sa amin yung military, sabi sa amin. Kung mga hostages nga talaga kayo,
itaas niyo yung mga kamay niyo, mga lalaki maghubad. Tapos yung habang nag-exit kami, doon parte sa may chapel ng Marta, may nagpuputukan. Siyempre, ang mga military, hindi nila alam kung ano ba yung mga MNLF, nagbaril sila. Amin. Sinisigaw pa kami civilian, pero wala na magawa. Tinamaan ako sa paa. Yung apo ko saan-saan, sa buwid niya, sa braso niya. Pati yung anak ko isa, nasa malapit sa tuhod. Tatlo kami. Yung nakawala na yung anak ko, sila sabi sa akin, anak pang, bakit mo ako iniwan? Malapit na ako na mamatay. Kayo masakit sa akin yung narinig sa akin, sumigaw ng anak ko sa akin, bakit daw ko siya iniwan? Sino ang kasalanan niyan? Kung ang gobyerno ba, kung ano, namin, basta kami na nadamay kami doon, mga civilian. Wala tayo mag-blame kahit kanino. Wala akong sinisisi. Kasi masaya na kami kasi ligtas na po kami. Ang sa akin, sa Diyos na lang ako nagdadasal. Dahil sa gera, ngayon, hanggang ngayon, 1 year na, hindi pa ako nakalakad ng maayos. Nasunog talaga, ma'am, lahat. Ang gamit namin, wala kami nagdala. Pati mga anak ko hindi na nag-aral dahil hindi namin alam kung saan kami tumira. Kasi wala kaming bahay. Ngayon is okay lang, pero naghihirap. Ang hindi ko malimutan yung nangyari sa akin sa loob. Hindi lang ako, halos lahat kami. Hindi ko rin masasabi na kasalanan ng MNLF. Hindi ko rin masyadong masisisi yung gobyerno, yung military nga, na dahil may namatay na mga hostages sa amin. Kasi encounter yun eh. Hindi naman namimili ng tao yung bala. Miss na miss ko ang anak ko.